Viral ang tila drag racing ng dalawang jeep na yan sa Nagilian, Isabela. Kitang may sakay pang pasahero ang mga jeep kung saan may mga estudyante pa sa bubong. Naglabas na ng show cause order ang LTO Region 2 laban sa may-ari at driver ng dalawang jeep. Pansamantala ring sinuspindi ang rehistro ng mga jeepney maging ang lisensya ng mga driver sa loob ng 3 buwan. Huli kandi sa Binangonan, Rizal ang pag-swerve ng magkasalubong na jeepney. At sa payag ng LTO Binangonan, agad daw nilang nahanap at pinatawag ang mga operator at driver nito. Paliwanag ng tsuper ng jeep na nasa harap ng sasakyan, nag-swerve siya para makabalik sa tamang lane. Ang kasalubong na jeep na nag-counterflow anya. Tiniketan pa rin sila at pinasusumite ng written explanation. Magandang hapon po. Sinuspindi at pinagpapaliwanag ang isang MMDA enforcer na aktuhang nag-counterflow sa EDSA busway. Patong-patong na reklamo ang maaari niyang kaharapin sakaling mapatunayang nasa impluensya siya ng alak o ng droga. Nakatutok si Jonathan Andal. Halika siya. Halika, balik. Lasing. Sumalubong ang motoristang ito sa bus sa EDSA busway sa bandang Cubao. Traffic aid pala siya ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Pilit niyang pinapaabante ang bus habang siya'y nasa gilid. Nang lapitan na ng nagvi-video ang traffic enforcer, kitang naka-uniform siya ng MMDA na pinatungan lang ng jacket. Nang mas lumapit pa ang kumukuha ng video, may napansin ito. Lakay ng papata. Natukoy na ng MMDA ang motorista sa video. Sinuspende na muna siya sa trabaho at ipinapatawag sa Lunes para formal na magpaliwanag. Galit si MMDA General Manager at dating PNP Chief Nicolas Torre. Pag pumunta pa sa opisina ko, literal na we will throw the book on him. Literal na gagawin ko pa sa kanya dyan. Hindi lang figurative na kasuhan natin. Medyo pang-aabuso na hindi natin ito tolerate yun. Sabi ni Torre, patong-patong na reklamo ang isasampa sa enforcer. Administratibo, kriminal, multa at posible pang sibakin na siya mismo sa MMDA. Great misconduct po ito. Pwede talaga siyang ma-dismiss at ma-separate from MMDA. At baka mapagmulta pa siya. Yung use of bus lane, automatic na 5,000 kagad ang multa nun . So otherwise, hindi siya makapag-renew ng lisensya. And other cases na aming isasampa dyan, disregarding traffic signs, reckless driving, kung ang resulta ng kanyang examination, meron pang violation ng Anti-Drug and Distracted Driving Act, ADA, ikakarga rin natin sa kanya yan and ituloy ang criminal case. Sabi ni Torre, bukod sa cellphone video, susuriin din nila ang mga kuha ng CCTV sa EDSA Cubao Busway. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng MMDA enforcer. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Arestado sa Pasay City ang isang Malaysian national na sangkot sa tangka-umunong pagdukot sa isang Chino. Nagtago pa sa kabinet na isang kondo ang suspect habang tinutugis siya ng mga otoridad. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Yun, labit na. May nakaharang nga. Ilaw. Maingat na pinasok ng mga operatiba ng BI Fugitive Search Unit ang condo unit na ito sa Pasay City para sa target nilang Malaysian national. Madilim dahil sinadyang patayin ng suspect ang main switch ng kuryente sa unit para di siya makita. Sa umpisa, inakalang nakatakas na ang kanilang pakay. Pero maya-maya lang. Ang nagtatagong dayuhan na abutang nakasiksik sa loob ng cabinet sa kusina. Ayon sa BIFSU, pinaghahanap ang Malaysian national matapos mahulikam ito habang pumapasok sa isang condo unit ng isang Chinese national na nagreklamo sa BI. Base sa kanyang statement ay sinasabi niya na tangka talaga siyang kidnapin ng grupo na ito kung saan may mga kasama siyang mga unidentified na mga Pilipino. At sinasabi nila rin ng complainant na nung pinasok yung bahay niya ay armado yung mga Pilipino na kasama niya. Sinasabi rin ng may-ari na nakakuha sila ng humigit kumulang 4 million pesos sa bahay. Overstaying na din itong Malaysia na ito at sinasabing nagtrabaho siya dito dati sa Pogo operation nung legal pa ito.
nang kontakin ng kanilang foreign counterparts na pag-alaman nilang wanted din pala ang dayuhan sa kanilang sariling bansa. Base sa verification natin sa Malaysian Police, ay wanted din siya doon sa involvement niya sa drug trafficking. Inaalam na ng Bureau of Immigration kung may iba pang local case ang naresto ng Malaysian national na nakakulong na ngayon sa BI Detention Facility sa Bikutan. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Naisugod sa ospital ang isang lalaki sa Quezon City matapos umano siyang saksakin ng kanyang katrabaho. Ang suspect aminado na galit sa biktima dahil sa madalas umanong pambubuli. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Sa kulungan ng bagsak ng lalaking yan matapos niya umanong saksakin ang kanyang katrabaho sa isang construction site sa Quirino Highway, Barangay Greater Lagro, Quezon City nitong Huwebes ng tanghali. Ang biktima, katrabaho ng sospek na madalas umanong mambuli. Sa investigasyon, tanghali nitong Huwebes nang magsundukan ng dalawa dahilan para magkagulo sa kanilang pinagtatrabahuhan hanggang sa mauwi sa pananaksak. May previous silang alitan na pinaghihinalaan ng biktima yung suspect na nagsusumbong sa kanilang foreman. Agad rumisponde ang mga pulis sa insidente matapos itawag sa kanilang istasyon. Dinala yung biktima doon sa Lorenzo Hospital habang yung suspect po natin ay na-corner at agad din na nagresponde ang kapulisan natin at naaresto yung suspect. Nagtamo ng mga sugat sa parehong pisngi at likod ng biktima na hinihinalang sinaksak ng matalas na bakal. Hindi na na-recover ang ginamit ng sospek sa pananaksak. Aminado ang sospek na nagalit na siya ng husto sa biktima dahil sa madalas na pambubuli, pero itinangging sinaksak niya ang biktima. Grinip niya po ako sa ulo, pinagsusuntok niya po ako, di ang ginawa ko naman po, nagpupumiglas ako na makawala sa kanya hanggang tinulak ko siya ng tinulak. Natumba po siya, lagi niya po akong pinag-iinitan sa trabaho, lagi niya po akong binubuli, pinoprovoke, lagi niya po akong hinahamon na suntukan daw po sa labas. Nakakulong na ang sospek na maharap sa reklamong frustrated homicide. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang biktima na nagpapagaling pa. Gabriel Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Isa namang insidente ng bullying sa paaralan. Sugatan po sa Bacolod City ang isang grade 10 student na binugbog ng dalawang kapwa estudyante. Nagtamo ng bukol sa ulo at sugat sa braso ang 17 anyos na biktima. Sa investigasyon ng pulisya, nag-ugat ng away ng kantsawan umano ng biktima, ang ilang kaklaseng babae. Tumanggi nang magbigay ng payag ang mga sangkot sa insidente. At nag-iimbestiga na ang DepEd Bacolod City. Nabulabog ng pagsabog ng granada at sunod-sunod na putok ng baril ang Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur. Kasunod yan ang habulan ng mga sundalo at riding in tandem. 5 ang sugatan. Ang nahulikam na pag-atake sa pagtutok ni Efren Mama ng GMA Regional TV. Kita sa kuwang ito ng CCTV kaninang mag-aalas 6:30 ng umaga sa barangay Mother Poblacion sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur na habang binabaybay ng mga sasakyan ng kalsadang ito, biglang may lumikong motorsiklo. Sinundan din ito ng pagliko ng isang sasakyan ng sundalo hanggang may biglang sumabog. Sinundan ito ng sunod-sunod na putok ng baril. Nagulat ang mga residente nang may nakita mga pulis na tila may hinahabol. Ayon sa 6th Infantry Division ng Philippine Army, 2 sundalo ng 2nd Scout Ranger Battalion ang sugatan. 3 sibilyan din ang nadamay matapos tamaan ng shrapnel ng sumabog na hand grenade. Maayos na ang kanilang lagay sa paggamutan. Sinusubukan pa silang makuna ng pahayag. They're traversing the route from Cotabato City to South Cotabato area when they were attacked by 2 unidentified running in tandem in the vicinity of Sharif Agwak, Roundbun, doon sa gitna. Ayon sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, kinukumpirma pa kung anong panig ang nagpaputok matapos ng pagsabog. Hindi pa kasi confirmed ngayon kung kaninong side yung nakapagpaputok, if sa Army lang or pati yung mga personnel natin from the PNP, and if nakaputok din yung mga suspects na hinabol natin. Tinutugis pa ng otoridad ang mga suspect. Inaalam din ang motibo sa krimen. Mas mahigpit na seguridad ang pinaigting ngayon kasabay ng pagsisimula ng gun ban na bahagi ng unang parliamentary election sa BARM.
pertaining to the security, very tight yung security natin ngayon. Kasi nga, nag-start na yung ating election period and meron na tayong gun ban and yung ating community checkpoints ay 24/7 all around BARM. Connecting natin yung mga checkpoint operations natin, yung mga patrolling natin, especially sa mga area tulad ng Sheriff Magwak na na-identify natin na medyo hotspot even before the gun ban started. Nag-deploy tayo ng additional personnel to meet the security requirements in that area. Mula sa GMA Regional TV, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Aalagwa na naman ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Hanggang 11 piso sa diesel at 4 na piso sa gasolina. Ano kaya ang mga magiging epekto nito sa mga bilihin? Tinutukan yan ni Bernadette Reyes. Nasa mahigit 10 piso ang nakaambang dagdag presyo kada litro sa diesel at mahigit 4 pesos naman sa gasolina sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo na rin ipatutupad ang unang tranche ng dagdag sahod sa Metro Manila na katumbas ng 60 pesos. Kaya simula sa isang linggo, magiging 718 hanggang 755 pesos na ang sahod ng minimum wage earners. Yan ay matapos aprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang aumento sa sahod na 85 pesos. Sa January 2027 ang second tranche ng aumento na 25 pesos. Kaya magiging 743 hanggang 780 pesos na ang minimum wage ng mga taga-NCR. Pero sa gitna ng napipintong pagtaas na naman ng mga bilihin, uubra pa ba ang dagdag sweldo? Hindi siya ganun karamdam kung ang pagbabasihan ay yung bilis ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Mahirap makisabay sa taas ng bilihin sa sahod na natatanggap ng mga empleyado ngayon. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated, samahan ng mga supermarket owners at operators sa bansa, siguradong tataas ang presyo ng mga bilihin. Unang tatamaan fresh produce, no? Yung mga nagde-deliver every day. Oo. Galing Highlands, no? Galing Valleys, no? Prutas, gulay, yan ang mga unang gagalaw. And after that, syempre, mga grocery items, no? Siguradong tataas. Because pa triple whammy tayo eh. Ang nabanggit namin yung gasolina eh, no? Yes. Ang crude oil, no? Pero salaries are about to increase. 9.5%. Napakalaki nun. No? And then electricity is about, we can expect that the cost of electricity to go up again. Opo. So, for sure, tataas ang presyo ng bilhin. As when, depends on manufacturer. As how much, depends again on manufacturer. Ani Steve Kua, Executive Director ng grupo, pihadong tataas din ang presyo ng mga manufactured goods. Maraming produkto ang isang company, isang supplier, no? Okay. Manufacturer. Pwedeng paggalawin muna nila yung presyo ng ilang items, no? Especially those na pang-premium, kasi may kaya mo ibili. And then, yung mga pangmasa, later on na nila impisan. Ang gagawin nila siguro 2% muna, another 2% later on, additional 2% later on. Sa ngayon, sabi ng Department of Trade and Industry o DTI, wala pang manufacturer na humihirit ng taas presyo. For the increase, wala pa naman humihingi ng price increase sa atin. So for now, there's still no price increase. Mas makakamura kapag puro luto. Isang saingan mo, halos 3 beses mo na makakain. Eh pag bili-bili din sa labas. Talagang kailangan marunong ka talaga mag-budget, magtipid. Kailangan yung budget mo ganito lang, hindi. Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Isang pambihirang kalansay ang isinubasta kamakailan sa Amerika. Kompletong specimen ito ng fossil ng isang dinosaur na na-auction sa halagang bilyong-bilyong piso. Anong dinosaur skeleton ba ito? Kuya Kim, ano na? Ang auction na to sa New York, record-breaking. Ang pinag-aagawan kasi, isang Tyrannosaurus Rex skeleton na isubasta sa halagang $50.1 million o mahigit 3 bilyong piso. I repeat, mahigit 3 bilyong piso para sa skeleton ng isang T-Rex. Ang skeleton ng T-Rex na pinangalan ng Gus, halos 38 feet ang haba at 12 feet and a half ang taas. Nadiskubre ito sa isang rancho sa South Dakota sa Amerika.
Isa raw to sa pinakamalaki at pinakakumpletong T-Rex skeleton na nadiskubre sa kasaysayan. It was first discovered about 5 years ago in South Dakota near Harding County on a privately owned huge parcel of ranch lands. It's named Gus after the rancher who owned the land. He sadly passed about a year into the excavation, so we named the specimen in his honor. Ang pre-sale estimate nito nasa $20 hanggang $30 million lang. Kaya laking gulat ng pamunuan ng auction house na nasumasta ito sa halagang $50.1 million. Si Gus na ngayon ang may hawak ng world record para sa pinakamahal na dinosaur fossil na nabenta sa isang auction. Nabasag ni Gus ang record ni Apex. Ang Stegosaurus skeleton na nasumasta naman ng parehong auction house noong 2024 sa halagang $44.6 million. The concept of having this massive class of animals that ruled the earth and to have them gone, I think it really helps us to contemplate our own mortality and think about, we think that we're the big, strong thing on this planet. This could happen to us too. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Buwis buhay ang pagtawid sa ilog ng mga taga-barangay Binalbagan sa Canlaon City, Negros Oriental. Isa-isa silang kumapit sa lubid para suungin ang malakas na ragasan ng tubig. Kuha po yan nang biglang tumaas ang tubig sa ilog dahil sa masamang panahon. Ang hinaing ng mga residente kahit hindi bumabaha, kailangan pa rin nilang maglambitin sa lubid para makatawid. Dati na raw may hanging bridge roon pero nasira na humagupit ang bagyong Tino noong nakaraang taon. Sinusubukan pa namin makuhanan ng pahayag ang Canlaon City LGU kaugnay sa hiling ng mga residente na mapatayuan sila ng bagong tulay. Bistado sa Baguio City ang pagkatay ng isang lalaki sa 3 aso. Inireklamo naman ng isang restaurant sa La Trinidad, Benguet na naghain ng putahing ang karne ay aso. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Nang minsang may kumaing government employees sa isang restaurant sa La Trinidad, Benguet, nagduda sila kung anong klaseng karne ang kinain nila dahil tila iba raw ang lasa nito. Kaya sumangguni sila sa isang abogadong nagsusulong ng animal welfare. Nagpatulong sila sa National Meat Inspection Service para masuri ang karneng kinain nila. At kinumpirma ng NMIS, dog meat o karne ng aso ang kinain nila sa restaurant. Nakita kasi sa test result na may DNA ng aso sa karne. Ayon sa animal welfare advocate, ito na ang ikalawang beses na nagpasuri ng inihahaing pagkain sa ilang kainan sa La Trinidad. The second one involves another restaurant with the same name. Nakapag-order naman ang ilang government employees ng 2 servings of suspected dog meat, and then that meat was sent by NMIS Baguio City to their laboratory, and the result is again positive. Matapos makuha ang resulta, nagsampa ng 4 na panibagong kasong kriminal ang abogado laban sa may-ari ng naturang kainan na wala pang pahayag. There are instances when a cultural ritual requires the killing of dogs. That is an exception under the Animal Welfare Act. But to say that it is our culture to butcher dogs para lang kainin yung meat, that's disputable. Sa Baguio City, wala nang buhay ang 3 asong nakita sa isang bahay sa Barangay Kias noong July 12. Huli sa akto ng pagkatay sa kanila ang isang lalaking 44 anyos. Ayon sa Baguio City Police Station 4, rumisponde sila bandang 1:00 ng hapon bunsod na natanggap na report. Nahaharap ang sospek sa 3 magkahiwalay na reklamong paglabag sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998. Wala pa siyang pahayag. Mula sa GMA Regional TV, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Sisimula na sa Martes ang payout ng 2,000 pisong ayuda ng gobyerno para matulungan ng mahigit 7 milyong pamilya sa bansa sa gitna ng patuloy na pagmahal ng mga bilihin. Kung sino mga makikinabang dyan at paano yan makukuha, alamin sa pagtutok ni Jonathan Andal.
Bigayan na naman ng ayuda sa susunod na linggo para sa 7.5 million households. Sa ilalim ito ng programang Uplift o United Package for Livelihoods Industry, Food and Transport na may pondong mahigit 12 bilyong piso. 3 grupo ng beneficiaries ang tatanggap ng tig 2,000 pesos bilang pananggalang sa inflation na dulot ng energy crisis. Paano natin sila tinukoy? Again, wala tong political interference, wala tayong kinuwang listahan mula kahit na kaninong local government official, kahit na kaninong public official, wala ho tayong kinuwang listahan sa kanila. Hinango natin to mula sa CBMS or yung Community-Based Monitoring System na ang may hawak naman ang Philippine Statistics Authority. One-time ayuda na 2,000 pesos ang makukuha ng Group 1 na kinabibilangan ng 3.5 million families mula sa listahan ng 4Ps. Makikredit yan sa kanilang Land Bank ATM sa Martes. 2,000 pesos per month hanggang December ang matatanggap ng Group 2. Sa ilalim nito ang 2.5 million families na tinukoy ng Philippine Statistics Authority na above poverty line pero isang problemang pinansyal na lang dadapa na. Sa susunod na linggo, pwede na silang magpunta sa payout centers kung nakatanggap sila ng text o email bilang beneficiary. Manual payout ang unang buwan para makuha muna ang kanilang e-wallet number para doon idaraan ang mga susunod na ayuda. Nasa Group 3 ang 1.5 million minimum wage earners na pinili ng SSS mula sa kanilang record. Hindi naman nila kailangang magtungo sa payout center. Yun po mga napili na mga benepisyaryo, meron po sila mga disbursement account. So, kikredit na po automatic sa kanila pong mga disbursement account. Doon na nila i-withdraw? Yes, apo. Mapasok na lang po automatic. Pagtitiyak ng DSWD, hindi nila papayagang umepal ang mga local officials sa bigayan ng ayuda. Titiyakin natin na wala pong mga paraphernalia, wala pong mga tarpaulin doon sa ating mga payout venues, hindi po sila magiging involved doon sa actual distribution at wala pong mga programa, hindi po sila magsasalita doon po sa ating pong mga payout venues. Pero pwede pa rin naman bumisita ang mga kongresista at mayor kung halimbawa po sila kung nandun, it's an exercise of their oversight functions. Kung halimbawa nandun po sila mayor, we would understand that they're there to ensure na maayos po yung mga payout sites because pagmamayari po ng lokal na pamahalaan, yung gagamitin natin ng mga payout venues. Tinanong ang DSWD at DepDev kung hindi ba pagmumulan ng kalituhan sa payout ang datos na mula pa sa 2024 National Census. Marami nang nagbago sa estado ng mga Pilipino. Paano kung okay sila noong 2024 pero sadlak na sila ngayon? If we want very accurate data, of course the ideal is every day we would do this, no? But you can imagine the cost of doing a nationwide survey. Hindi kaya magtampo na naman ang mga nasa middle class dahil wala sila sa bigayan na para bang manhid sila sa inflation. Nakikita kong may mga other non-monetary interventions na ginawa ang gobyerno. Ano ba, di ba, yung sa mga pier, inalis yung mga pag-collect ng transport of goods. So those translated to discounts in the prices. May mga iba pang non-monetary naman, like yung contract servicing ng DOTR wherein the general riding public hindi naman pinili kung sino lang sasakay, di ba? Jonathan Andala, Nakatutok, 24 Oras. Pumanong na po ang rescued Philippine Eagle na si Sawaga Dalwangan. Siya pong agilang na-rescue sa Bukidnon mula umano sa pag-atake ng mga unggoy. Ayon sa post ng Philippine Eagle Foundation, namatay ang agila habang sumasa ilalim sa rehabilitation sa Philippine Eagle Center. Bukod po sa inatake ng mga unggoy ang agila, nakitaan din ito ng mga tama ng pellet gun. At pasintabi po mga kapuso, inuuod na rin ang sugat nito. Matapos ang rescue at gamutan, umayos ang kanyang lagay pero bigla na lang ito nakaranas ng umano'y medical crisis at hindi na na-revive. Nagpaabot ng pakikiramay ang foundation sa lahat ng sumunod sa journey ni Sawaga Dalwangan. Anila, magiging aral ito para mas pagbutihin pa ang pangangalaga sa iba pang Philippine Eagle. Nagpasalamat din ang foundation sa mga tumulong sa rescue at recovery na agila. Sa gitna ng panibagong pag-arangkada ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo, inirekomenda ng LTFRB sa Transportation Department ang pisong taas pasahe. Pero sabi ng mga tsuper, kulang na kulang yan. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Bea Pinla. Bea.
Ivan, siguradong masakit sa bulsa ng mga motorista ang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Kaya may mga rekomendasyon na raw ang LTFRB para maibsan ang epekto nito sa mga PUV driver. Sa buong araw na pamamasada ni Medardo, ang balik daw sa kanya, sobra-sobrang pagod para sa kakarampot na kita na halos lahat napupunta lang sa diesel. Wala naman kami kinikita. Nagpapakapagod lang. Sayang lang ang pagod. Ngayon pa lang, umaaray na ang mga tsuper sa inaasahang pagsipa na naman ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo dahil sa panibagong bugso ng hidwaan ng Amerika at Iran. Ayon sa isang oil industry source, aabot sa 11 pesos ang itataas ng kada litro ng diesel. 4 pesos naman sa gasolina. Ay nakita namin paano nang yan, titigil kami ng pasada. Hindi na kami kumikita eh. Mapunta lahat sa diesel. Anong gagawa namin? Baka yung iba dyan, hindi na mamamasada. Ano pa mangyayari niyan? Maghahanap na po yung ibang trabaho. Ganun. Kasi pag tuloy-tuloy taas niyan, wala na mapauwi sa pamilya. Di magugulo na po. Ang rekomendasyon ng LTFRB sa Department of Transportation o DOTR, aprubahan ang pisong taas pasahe sa mga public utility vehicle. Nauna itong sinulong matapos pumutok ang gera noong Marso. Pero sinuspindi ito ni Pangulong Bongbong Marcos bilang konsiderasyon din sa mga commuter. Ngayon, in-increase ng 85 pesos per on the minimum wage. So, piso lang naman ang inakyat dito sa ating jeepney. Kung mag-round trip ka, 2 piso, no? So, well within I think it's still well within yung kakayanan ng ating mga mananakay, bayaran itong pagtaas ng pamasahe nito. Okay lang naman po na tumas yung kahit peso kasi kawawa naman po yung mga jeep. Pero sa taas ng presyo ng petrolyo, hinaing ng mga tsuper, ano pang silbi ng taas pasahe na anilay barya lang? Piso lang itataas nila. Baliwala din yung ma'am. Kulang talaga yun sa mga driver. Parang wala rin kunti eh. Wala rin kabuluhan yan. Yung fare increase, long overdue na. Gusto lang natin na makasurvive dito sa krisis na to. Kulang na kulang pero pagkakasyahin natin, sana 2 piso kung makabawi-bawi man lang sana. Aminado ang LTFRB na hindi sasapat ang pisong dagdag pasahe sa laki ng taas presyo sa petrolyo. Sana mamabigyan pa natin ng subsidiya by way of the 10 peso liter discount ang ating mga public transport sector. Palawakin lang po natin, hindi lang jeepney at UV Express, pati na rin yung ibang klaseng mode of service, no? From taxi, TNVS, bus. Pero giit ng mga transport group, limitado sa ngayon ang nakatatanggap ng ayuda. Hindi lahat nakaka-avail nito at hindi lahat ng gasolinahan meron. Sana madagdagan yung mga gasolinahan at dapat walang pinipili. Ang akin lang po hinihiling, nationwide na po ito. Even here kahit na po dito sa National Capital Region, hindi ho lahat ng gasolinahan ay nagbibigay ng 10 piso kada litro. Plano ng LTFRB na madagdagan pa ang bilang ng gasolinahan na magbibigay ng 10 pisong kada litrong discount. We have identified po mga 1,900 strategically located gas stations nationwide. No? Sana masama natin sa pagbigay ng fuel discount itong mga gas stations na ito. Ivan, isa sa mga pinag-aaralan ng grupo ang Pasang Masta ay kung kakailanganin ba nila na magsumite ng panibagong petisyon para sa dagdag pasahe. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ivan. Maraming salamat, Bea Pinlac. Wagi ng silver medal si Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa 2026 Meeting Madrid sa Spain. Sinedyohan ni Obiena ang laban matapos ma-clear ang 5.85 meters sa kanyang ikalawang paglundag. Germany ang naka-gold habang bronze ang naipanalo ng Portugal. Sa ngayon, number 14 si Obiena sa latest world ranking sa men's pole vault. Muli magsasama sa court sina Pinay tennis ace Alex Ayala at 7-time Grand Slam singles champion Venus Williams. Para ito sa doubles tournament sa darating na Washington DC Open na magsisimula sa July 27. Dati na nagtambal sina Ayala at Williams sa Bad Homburg Open kung saan naka-advance sila sa quarterfinals. Samantala matapos sa matagumpay na grass season ngayong taon ni Ayala, kabilang ang pagiging kampyon ng WTA 125 Birmingham Open, kinilala siyang Star of the Swing para sa grass court season ng Women's Tennis Association o WTA.
Nakakuha ng 89% na boto si Ayala sa isinagawang online poll para riyan sa website ng WTA. Patuloy pa rin ang hidwaan ng Amerika at Iran bukod sa mga military infrastructure ng Iran. Inatake rin ng Amerika ang ilang tulay, airport at train station sa patuloy na sigalot sa gitnang silangan. At may mga kabayan tayo sa Strait of Hormuz na naipit sa gulo. Pero tiniyak po ng DFA na ligtas sila. Nakatutok si Jamie Santos. Kuha yan mula sa warship ng Amerika sa gitna ng muling pagpapakawala nila ng missiles. Ayon sa US Central Command, na kumpleto na nila ang 7 magkakasunod na gabing pag-atake sa ilang military infrastructures ng Iran. Kabilang sa pinunterya ng Amerika ang Maritime Surveillance Tower sa Kalatari Port sa Gulf of Oman. Sabi ng US Central Command, ginagamit umano ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang tore upang subaybayan ang mga commercial vessels na dumadaan sa Strait of Hormuz. Dagdag pa nila, ang pagsira sa tore ay bahagi ng hakbang para mapanatili ang kalayaan sa paglalayag doon. Maging mga tulay, airport at isang train station, tinarget din ng Amerika. Sa isang tulay sa Bandar Kamir, 7 ang nasawi dahil sa pag-atake. Tinawag naman ng United Nations na unacceptable ang mga pag-atake sa mga civilian infrastructures. Muling sumiklab ang tensyon sa Middle East matapos mabaliwala ang bilateral Memorandum of Understanding sa pagitan ng Iran at Amerika. Babala naman ng isang mataas na opisyal ng Iranian military na magsasagawa ng full-scale offensive at destructive phase ang Iran Armed Forces kung magpapatuloy ang pag-atake ng Amerika. Ang ating Department of Foreign Affairs, tiniyak naman na wala sa panganib at ligtas ang nasa 3,000 Pinoy seafarers sa Strait of Hormuz na naipit sa gulo. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Nag-iwan ng malaking butas sa isang tulay sa Tiboli, South Cotabato matapos gumuho sa lakas ng ulan sa lugar. Ayon sa ilang residente, sinabayan pa yan ng ilang lindol sa lugar, dahilan para tuluyang bumigay ang bahagi ng tulay. Ang mga motorista inalalayan at dahan-dahang pinadaan sa natitirang bahagi ng tulay. Wasak din ang kalahating bahagi ng isang kalsada sa Davao City matapos namang gumuhong lupang kinatatayuan nito dahil sa malakas na ulan. Dahil dito 5 bahay ang nadamay at nawasak din. Wala nasaktan sa insidente pero hanggang ngayon, hindi madaanan ang bahagi ng Davao-Bukidnon Road. Sa Coronadal City, halos umabot sa gutter ang taas ng baha kaya stranded ang mga residente na napahinto sa gilid ng kalsada. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang dahilan ng malakas na pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Taliwas naman sa pag-uulang naranasan sa ilang probinsya sa Mindanao, halos matuyo na ang Amro Dam sa Aurora dahil sa tindi ng init ng panahon. Apektado ang tanim na palay ng maraming magsasaka sa probinsya dahil sa kawalan ng patubig. Walang binabantay ang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero patuloy na nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa ang Southwest Monsoon o Habagat. Ang sa Pag-asa, nagdadala po yan ng maulap na panahon na kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region at Zambales. Gayun din sa Cordillera Administrative Region, Batanes at Babuyan Islands. Localized thunderstorms naman ang nakakaapekto sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast sa Metro Weather, posible ang light to heavy rains sa malaking bahagi ng Hilagang Luzon, bukas po simula ng hapon. Light to heavy rains ang maaaring maranasan bukas sa Visayas at Mindanao. Nagkwento si Will Ashley tungkol sa trending na karaoke session nila ni Mika Salamanca. Nag-share din si Will tungkol sa kanyang participation sa upcoming MMFF entry ng GMA Pictures na Amir. Narito ang aking chika. Sana'y di tayo magbago. Kilig ang milyon-milyong netizens sa karaoke version ni Will Ashley at Mika Salamanca sa classic hit na Kahit Maputi na ang Buhok Ko. Kanya-kanyang comment ang fans at celebrities sa kilig ng blending ng boses ng dalawa. Kung maputi na ang Papunta raw sila noon sa isang party at naisipan nilang mag-jamming to kill time.
Biglaan talaga na naisip namin, gawin natin to. Sabi ko, sige, hindi. Sabi ko, mas maganda kasi talaga pagka mga biglaan na ganyan. Sobrang natural lang. Isa sa mga inaabangan kay Will ang upcoming comedy series na Delivery Boy. Bukod dyan, may participation din si Will sa upcoming Metro Manila Film Fest entry ng GMA Pictures na Amir. Nakaka-overwhelm talaga yung mga nakita ko doon. Pero naka-help din siya sa akin, sa character ko. Kasi nga, yung character ko doon sobrang malalim eh. Malaki raw ang naituro ng experience na ito sa kanya na babaunin niya sa mahabang panahon. And that's my Chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.